Ay, nakakalungkot guys pag ganitong lugar yung mapupuntahan mo at makikita mo, no. Yan guys, oh. Sino bang hindi malungkot yan guys? Pag nakita mo yung mga ganyang larawan, no. Maalala mo, maisip mo yung mga mahal mo sa buhay pag nakita mo yung ganitong lugar guys. Yan. Pa-comment na lang guys kung anong lugar to guys. Lugar ng huling hantungan o huling himlayan, no? Okay, guys. So, pupunta muna tayo ng CR para mamaya diretso na tayo. Ayan guys, oh. So ayun na nga guys, no? Nagbawas muna tayo ng tubig sa katawan. So pag ganitong lugar ang mapupuntahan mo guys, marami kang maalala, no? Marami kang maalalang mahal mo sa buhay. Ito guys, no? Siyempre mayaman din yung namatay kaya maraming sasakyan. Tingnan mo. Ganon kahaba yung sasakyan na nakiramay at nakilibing, no? Ganon talaga ang buhay. Ika nga, una-unahan lang yan, no? Lahat naman ay pupunta dyan, no? So kailangan lang talaga paghandaan, no? Yung ating kaluluwa pag tayo ay namatay, dahil yun na yung pangalawang buhay na walang hanggan, no? So yung buhay natin dito guys sa lupa o dito sa mundong ito, pansamantala lang, no? So yung buhay na walang hanggan, yung pangalawang pagkamatay natin at muli tayong bubuhayin. So yun dapat yung ating paghahandaan, no? Hindi lang yung panglupa kundi yung panlangit, no? So ano ba yon yung sinasabing paghandaan natin yung ating kaluluwa pag tayo namatay para upang umakyat tayo sa kaharian ng Diyos. Ano bang dapat natin gawin? Syempre, pagbuhay pa tayo dito sa lupa, gumawa na tayo ng mabuti. At syempre mananampalataya tayo sa Panginoon, no? Na lumikha ng lahat, lupa at langit. At syempre ang lumikha din sa atin, no? So yun ang ating sampalatayanan. At sundin natin yung kanyang utos. At ibigin natin yung kapwa-tao natin syempre, no? Upang tayo naman ay parangalan pag tayo ay namatay, no? So ika nga ang sabit, magtanim tayo ng kabutihan dito sa lupa upang aanihin natin pag tayo ay namatay na, no? So doon natin aanihin sa kaharian ng Diyos. So
ganito lang talaga ang buhay, nakakalungkot, no? Makikita nyo sa likuran ko, marami nang nakahimlay diyan, no? Mga necho yun. Ayan, muling bubuhayin yan, bubuhayin sila umuli, no? Pagdating ng Panginoong Hesukristo, no? Katulad nung nangyari kay sa Panginoong Hesukristo, no? Namatay siya at muling binuhay ng Diyos Amang nasa langit. So ganun din yung mangyayari sa atin, no? Bubuhayin muli tayo, and then doon na tayo litisin o husgahan, no? Kung ano ang gawa natin nung tayo buhay pa dito sa lupa, at kung ano ang nagawa natin dito sa lupa, mabuti. Kung mabuti nagawa natin dito sa lupa, mapupunta tayo sa kaharian ng Diyos. Pero kung masama yung ating ginawa dito sa lupa at namatay tayo na hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, tsak, sa impyerno ang punta natin. Kaya ika nga ang sabi, gumawa tayo ng mabuti para matiyak natin na ang ating kaluluwa or espiritu ay mapupunta sa kaharian ng Diyos at mapapasama tayo doon sa kaharian ng Diyos, no? Kaya mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti habang may panahon pa at tayo'y nabubuhay dito sa lupa, no? Dahil once na namatay tayo, hindi na natin mababago yung ating buhay o ang ating gawa dito sa lupa, no? So gumawa tayo ng mabuti habang may pag-asa at may chance pa, no? Ayun, no? So painitan ko ngayon likod ko dahil malawak ito guys, yung area na to, no? Holy Cross kung tawagin, no? Manila Park, Manila Memorial Park, Holy Cross, no? Dito yan sa may Quezon City, no? Ayun guys, napakalawak yan guys. Yan, hanggang doon sa likuran ko yun. Ayan, no? So tayo na hindi pa tayo na namatay, hindi pa natin alam kung ano yung mapupunta at hinahantungan ng ating katawan, no? So yung mga namatay na yan guys, mabuti pa nga dahil namatay sila na nailibing sila ng normal, no? Ng ayos. So tayo dapat ang iniiyakan talaga yung buhay, hindi iniiyakan yung patay, kasi patay yan wala na sila pakiramdam. So ang dapat iniiyakan yung naiwang buhay, dahil hindi natin alam kung malibing ba tayo ng ayos, maganda ba yung pagkalibing ng ating katawan, no? Kasi hindi natin alam sabi nga sa Biblia, hayaan mo ang patay ang maglilibing sa mga patay, sabi nga. Kaya nasabi yan dahil hindi natin alam kung sino ang maglilibing sa atin. Napakalawak yun guys, yan, yun, hanggang doon yun. So itong libingan na to guys, dito sa may Holy Cross, no? Memorial Cemetery, semi-private to guys. So may kamahalin din dito yung lupa. Kaya talagang mahirap man, no? Isipin na patay ka na nga, magagastosan ka pa. Ganun talaga ang buhay.
siyempre katabi natin yung baby Land Cruiser natin siyempre. Habang inaantay natin yung mga boss ko, no, dahil nakiramay sila doon, no, nakilibing doon sa may kaibigan nila, no. Bali yung namatay, papa ng kaibigan ng boss ko, no. So siyempre nakiramay sila dahil best friend niya yun. Kaya talagang mahirap man, pero kailan tanggapin. Marami pala nagme-maintenance dito guys, no, naglilinis ng mga nicho, no, nagme-maintain. So syempre binabayaran din yan sila. Yan. Kaya nga may kasabihan, no, mabuti pa sila nahimlay sila ng maganda. Tayo mga buhay hindi pa natin alam kung mahimlay ba tayo ng maganda o nandun lang tayo sa gilid ng sapa, ilog, gilid ng bangin, o saan man na lupalop tayo mapunta, no. So yung mga nailibing ng maayos, napalibing ng pamilya siyempre. Dito malalaki din dito guys, ayan, no. Malalaki yung kanilang area ng kanilang pinaglibingan, no, ng kamag-anak. So binili nila yan guys, ginawa nga nila ng bahay na yan. Dito lang yan guys, no, sa Novaliches, Holy Cross Memorial Park Cemetery, no. So galing pala kami ng Sanctuarium Funeral, no? So mamaya uwi na rin kami, no. Sana pauwiin tayo ng maaga para makapagbiyahe tayo kay Joyride, no. Buti na lang malilim dito guys, oh. May puno. Buti na lang malilim dito guys. Kaya dito muna tayo sa ilalim ng puno, tatambay, no. Pero maganda ang panahon ngayon guys, mainit yan. Yung mga tropa natin sa unahan, no. Yun nga guys, thank you for watching, bye.